Magandang araw mga kaibigan. Sa pagkakapanalo ni President Trump, kumakalat ngayon ang mainit na balita tungkol sa mass deportation. Maraming nababalisa sa mga kumakalat na advice na umuwi na lamang ang mga Pilipinong undocumented. Ang tanong, kusa na lang bang uuwi o magpapadeport ang mga imigranteng walang papel or ang mga TNT? Pag-usapan po natin. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 350,000 Pilipino ang naninirahan sa Amerika na walang wastong dokumentasyon or undocumented. Gayunpaman kahit na kalat ang balita tungkol sa mass deportation, sa totoo wala pa namang malinaw na policy sa mass deportation. Ang opinyon ng iba para sa mga Pilipinong walang papel, undocumented, maaring magdesisyon na lang silang magboluntaryo na umuwi upang maiwasan ang stress or takot na pwedeng ma-deport. Pero tandaan ninyo, ang pagpili ng voluntary departure ay hindi kasing simple ng sinasabi nito. Pag-usapan natin ang mga karapatan. All residents, including non-citizens, have the right to due process under the Constitution. Nangangahulugan ito na may karapatan kang pakinggan ng isang immigration judge or the right to a hearing bago ka man mapauwi or ma-deport. May ilang mga exceptions dito, kasama na yung mga imigranteng na aresto sa loob ng 100 miles from the US border or nandirito pa lamang ng less than 2 years. Sila ay pwedeng ma-expedited removal. Ngunit para sa mga maraming Pilipinong imigrante na undocumented, halos matagal na sila dito at lampas ng 2 taon na sila. Kahit na yung mga iba ay 2 dekada na nandito. At sila malamang ay may mga karapatan na pagdating sa pagdi-deport, meron silang right to a hearing. Ang voluntary departure ay maaaring humantong din sa 3 to 10-year bar before returning to the US kung kayo ay umuwi ng kusa. Ang 3 to 10-year bar is if you have been in the US for 6 months or more or less than 1 year, pwede kang makabalik pa lang after 3 years. Now, kapag nag-out of status ka for more than a year, makakabalik ka pa rin sa Amerika but after 10 years. Dahil sa 3 10-year bar, kung ikaw ay magvo-voluntary departure, maaring mahiwalay ka sa pamilya mo sa loob ng maraming taon at ang pagbabalik mo sa Amerika ay hindi garantisado. Ang isa sa mga pangunahing concern na marami ay ang ICE raids. May mga priorities naman at imposible na bigla na lang may exodus ng mga 11 million undocumented. Former acting ICE Director Tom Hammond noted that raids would not be indiscriminate neighborhood sweeps but rather targeted arrests based on investigative processes. Ang ibig sabihin, yung mga threats to public safety and national security ang uunahin na pauwiin. Siyempre kasama na ang mga may serious and violent criminal history. Bagamat ang mga ito ay tinatawag na targeted arrest, ibig sabihin hindi random ang pag-aresto, maaari pa rin silang humantong sa mga collateral arrest. Ang mga walang mga criminal na record, paminsan ay maaring makulong din kung sila ay makatagpo sa panahon ng isang pagsasalakay. Bago gumawa ng desisyon, pinakamahusay na kumonsulta sa isang mapagkakatiwalaan na immigration lawyer upang maunawaan ang maaring di ka nais-nais na mangyayari o baka namang may karapatang ka pa na particular sa inyong sitwasyon or kaso. Remember, each case is different. Bawat kaso ay iba ang pwedeng puntahan o kahihinatnan. Kung iniisip mo at isinasalang-alang mo ang mag-voluntary departure, siguraduhin alam mo ang mga legal consequences nito. Ang iyong takot na maaresto at ma-deport ay maaring napakalaking stress at ang desisyon ay nasa sa inyo. Sana lamang ang legal na patnubay ng isang attorney ay kunin mo at ito'y makakatulong sa iyo na timbangin ang iyong mga pagpipilian na landas or legal options.
Tandaan ang pag-unawa sa iyong mga karapatan ay susi sa pagsisiyasat sa iyong kinabukasan, lalo na ngayon tayo nahaharap sa isang mapaghamong panahon sa pag-upo ng bagong administrasyon. Kung mayroon kayong karagdagan na katanungan, huwag matubiling makipag-ugnayan sa amin. Maraming salamat muli at ingat lang po kayo mga kababayan. Ito po si Attorney Lou Tansinco para sa Tansinco Law Updates.